Everybody say, praise the Lord. According to 1 John 5, verse 4, whatsoever is born of God overcometh the world. Ano ang meron dito sa world na ito na kinakailangan ma-overcome ng mga tao? Dalawa. Temporal ang buhay natin dito sa laman, katawan natin, at eternal sa magiging buhay natin sa kabilang buhay. Pag nagkamali tayo ng desisyon sa ating buhay dito sa physical, sa sanglibutang ito, dahil walang gumagabay sa atin, nakita na natin ang mundo na marami nang napapahamak, marami nang namamatay. Hindi lamang kamatayan sa physical, marami ding namamatay sa ikakapahamak ng kanilang kaluluwa. Ganito ang nangyayari sa sanglibutang ito. Kamatayan sa physical, at the same time, kamatayan sa spiritual. Kung walang maggabay at walang maghatid sa kanino man, sa pagtatagumpay mo, sa buhay mo sa sanglibutang ito, sa buhay mo para sa kabilang buhay, wala kang magagawa. Kaya, para maangkin natin ang katagumpayan sa sanglibutang ito, ang sinabi diyan, 1 John 5:4, whatsoever is born of God overcometh the world. So, para ma-overcome mo, para madaig mo, para madaog nimo ang kalibutan, sa imong kinabuhi dinhi sa unod sa yuta, magmadaogon ka. Kinabuhi nimo sa pikas kinabuhi, luwas ka. Gikinahanglan mahimo kang born of God. Maunay susi, dapat mahimo kang born of God. Gikinahanglan mahimo kang anak sa Diyos. Ihatag sa Diyos, ibibigay ng Diyos yung privilege sa lahat ng mga anak ng Diyos, babae ka man, lalaki ka man, na magtagumpay ka talaga sa sanglibutang ito. 100%. Praise the Lord. Example na lang yung mga problema. Magtagumpay ka dyan. Mga sakit, magtagumpay ka dyan. Mga aksidente, hindi yan magwagi, magtagumpay ka dyan. Lahat ng mga bagay-bagay na maghahatid ng kapahamakan sa buhay mo dito sa lupa, mapagtagumpayan mo yan lahat. Praise the Lord. Kinabukasan mo, para hindi ka maging kawawa, mapagtagumpayan mo yan. Sa pag-aaral mo, mapagtagumpayan mo yan. Sa pagtatrabaho mo, maging matagumpay ka. Sa pag-aasawa mo, maging matagumpay ka. Magkaroon ka ng mga anak, maging matagumpay ka. Tatanda ka, maging matagumpay ka. Kamatayan man darating sa buhay mo, matagumpay ka pa rin. Praise the Lord! Pero kinakailangan maging anak ka ng Diyos. And this is the victory that overcomes the world. So nagbigay ang Diyos ng assurance, ng victory, katagumpayan, kadaugan, basta anak ka sa Diyos. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ang faith natin, importante masyado yan, na hindi yan maging magkakamali. Alam mo, may mga tao ngayon, ang faith nila sa dyablo. Ang faith nila kay Lucifer. Ang faith nila sa Diyos-Diyosan. Ang faith nila sa leader nila. Ang faith nila sa simbahan nila. Ang faith nila kung saan-saan pa sa treasure sa sanglibutang ito, Yamasita treasure. Kung saan-saan yung faith nila napunta. Kinakailangan yung faith natin, ilagay natin sa isaktong lugar. Praise the Lord. At kailangan yung faith na yan, gagawa yan na ikaw ay maging anak ng Diyos. See to it that faith that makes you son of God or daughter of God, para sigurado yung katagumpayan mo sa sanglibutang ito. Sa temporary mong pamumuhay, sa eternal mong destination. Tagumpay ka lahat. So yung faith natin, ilagay mo sa isaktong lugar na maging anak ka ng Diyos. Kailan tayo maging anak ng Diyos? According to John 1:12, as many as receive Him, to them gave He power
to become the sons of God or daughters of God, even that believe in His name. Kailan ka maging anak ng Diyos, lalaki ka man o babae, tanggapin mo siya, i-consider mo siya, paniwalaan mo siya. Ikaw na naniwala, saan mo nilagay yung faith mo? Sa pangalan niya. Importante yung pangalan niya. Praise the Lord. Ikaw, bakit importante yung pangalan mo? Sa buong sanglibutan, isa lang ang pangalan mo. At sa buong sanglibutan, ikaw lang ang may pangalan na yan. Wala nang iba. Kung meron mang kaparihong pangalan, iba ang middle name. Pero wala talagang kapariho lahat sa pangalan mo. Pati birthday, walang kapariho sa'yo. Na pangalan, middle name, apelyido mo, date of birth, wala kang kapariha. Kaya importante yung faith natin, ilagay natin sa isaktong pangalan para maging anak sa Diyos tayo. Nag-iisa lang pangalan, Jesucristo, wala nang iba. Praise the Lord. Wala nang ibang Jesus Christ. Kaya importante para maging anak ka sa Diyos, tanggapin mo siya dahil niniwala ka sa pangalan niya. Kasi yung pangalan niya na pinaniwalaan mo, yan yung Savior mo, si Jesus Christ. According to 1 John 5:1, ang sinabi doon, He that believeth that Jesus is the Christ is born of God. Kailangan maniwala ka that Jesus is the Christ. Praise the Lord. Tingnan mo yung Israel. Hindi naniwala si Jesus is the Christ. Christ means Savior. I-pray pa rin natin yung Israel na yan. Babalikan din yan ng Diyos matapos yung mga hintil. Tayo. Importante. You must believe that Jesus is the Christ so that you will be born of God. Praise the Lord. Maging born of God ka lang, maging son of God ka lang, maging daughter of God ka lang if you believe in His name. And His name is Jesus, and you must believe Jesus is the Christ. Siya talaga at wala ng iba. Ngayon, anong mangyari sa buhay ng tao na naniwala kay Kristo Jesus at tumanggap po dyan sa Kanya? Maging anak siya ng Diyos. Malalaki ka man, mababae. Ngayon, kung anak ka na ng Diyos, ano ang patutuo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? According to 1 John chapter 3, verse 9, Whosoever is born of God sinneth not. Sino man ang anak na ng Diyos, hindi na gumagawa ng kasalanan. Dahil ang binhi ay nanatili sa Kanya. Whosoever, sino man ang born of God, committed not sin. Because his seed remaineth in him, and he is born of God. So, ang totoo at tunay na naniwala kay Kristo Jesus, siya ay maging anak ng Diyos at hindi na siya magkakasala sapagkat ang binhi ng Diyos ay manatili sa Kanya at siya ay maging anak na ng Diyos. Para magtagumpay tayo sa buong mundong ito, sa pamumuhay natin sa physical, sa material, sa literal, at sa pamumuhay natin sa spiritual, sa eternal, para magtagumpay tayo dyan, you must be born of God. You must believe and receive His name, and you must believe Jesus is the Christ para maging anak ka ng Diyos. Ngayon, anak ka na ng Diyos, hindi ka na gagawa ng kasalanan dahil ang binhi ng Diyos na nananatili sa iyo. At ikaw ay matawag na born of God. Now, anong binhi yon? 1 Peter 1:23. Being born again. Tayo na matawag na born of God,
tawag yan, born again. Wala mang born sa sanglibutang ito na born of God ka automatic because all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang ginawa ng Diyos, you must be born again. Patayin muna yung pagkamakasasala mo by baptism. Pagkatapos niyan, buhayin ka muli by His resurrection para mamuhay ka na sa bagong buhay bilang mga anak ng Diyos. So, paano ka na hindi ka magkakasala? Kinakailangan ang binhi ng Diyos manatili sa iyo. Ano yung binhi ng Diyos? According to 1 Peter 1:23, being born of God, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which abideth forever. Ano man pala yung word of God na yan? Pag yan ay nanatili sa atin, hindi na tayo magkakasala. Yes, hindi ka na magkakasala. Psalms 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Nung tinukso siya ng dyablo, anong lumalabas sa kanyang bibig? Word of God. Word of God. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, man shall live. Word of God. Second temptation, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Ikatlo, it is written, only worship the Lord thy God. Hindi nagkamali, hindi nagkasala si Jesus Christ, nandito pa siya sa flesh, dahil ang Word of God, the seed which is incorruptible seed, which is the Word of God, remaineth in His heart. Praise the Lord. Kaya, para hindi na tayo magkakasala, para hindi mawala ang ating titulo na son and daughter of God, kasi ang titulo, ang ilhanan, nga ikaw anak ka nga lalaki o babae nga anak ka sa Diyos, dili na ka nagapakasala. Haron dili ka na makasala. Nganong di man ka makasala? Kay ang binhi nagpabilin sa imong kasing-kasing. Unsa man nga binhi? Ang binhi nga di madunot nga maumpulong sa Dios. Naa sa imong kasing-kasing. Karon naa sa imong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Di ka na makasala. Praise the Lord. David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kining kalibutan, puno sa kasalanan, puno sa kalikuan, puno sa tanang kalawayan, puno sa kangit-ngit, puno sa mga temptasyon, puno sa mga wickedness, ungodliness, worldly lust, lahat-lahat na mga kasamaan sa sanglibutang ito. Pero ko ang binhi nga maong dili madunot nga binhi nga maong pulong sa Dios, naa sa imong kasing-kasing dili ka na makasala, kay mahimo ng lampara, mahimo ng suga sa imong dalanon, dili ka matabunan sa kangit-ngit. Praise the Lord. So, para magmadaugon ta sa atong temporaryo nga pagpanginabuhi, para magmadaugon ta sa atong kinabuhi dito sa walay katapusan, you must be born of God. Praise the Lord. Kailangan dili ka piki nga born of God. Kailangan hindi ka fake na born of God. Dapat true, born again ka. True born of God ka. Na ang binhi na natili sa puso mo kaya hindi ka na magkakasala, which is the Word of God. Praise the Lord. Ganun ka importante. Ngayon, sabi ng salita ng Diyos sa 1 John 4:4, little children, ye are of God. You can overcome them. Sino yung them? Tulad niyan, meron tayong project. Ma-overcome natin yan. Mamaya may meeting tayo. Gagawa tayo dyan ng infrastructure na light materials. Tent lang yung nabili natin muna for the meantime. Magtayo tayo dyan. Magkano man yan, hindi yan
prevail sa atin na hindi siya matayo. Tayo ang mag-overcome sa Kanya dahil matayo natin yan. Meron tayong karsada dyan na lubak-lubak. Huwag nating panatiliin yan, makarating pa yan sa June. Patagin natin yan, patambakan natin yan ng limestone. Ma-overcome natin yan. Ito ngang lupa, magkano ito sa panahon natin? Milyon ito, pero bakit na-overcome natin? Dahil mga anak sa Diyos tayo. Guaranteed by God yan. If you are born of God, you can overcome the world. Praise the Lord! Kahit anong haharapin mo na temporaryo na mga challenges, kahit anong haharapin mo na eternal matter na challenges, lahat yan, ma-overcome mo yan. Kasi ang matters dito sa sanglibutang ito, dalawa. Kung magkamali ka ng desisyon, dahil hindi ka lumapit sa Kanya na buhay na Diyos na makapagligtas, siya lang isa, makapagligtas, ikakapahamak mo. Tingnan mo yung mga nagdadrive ng motor, biglang bumunggo doon sa kotse, patay on the spot. Merong mga sasakyan na bundol ng dump truck doon sa Antipas, nasunog sila, patay sila lahat. Okay lang kung sila ay handa, anak sila sa Diyos. Hindi na sila gumagawa ng kasalanan, kahit anong klaseng kamatayan, okay lang yan. Praise the Lord. Kahit pa bitayin ka, pugutan ka ng ulo, ipako ka sa cross, gilingin yung katawan mo sa namatay ka, no problem. Laman lang yan. Ang delikado, namatay ka pa sa physical, hindi ka naging anak ng Diyos dahil gumagawa ka pa ng kasalanan. Yung salita ng Diyos, hindi mo pinatili sa puso mo, kaya nagkakasala ka, namatay ka bigla. Dalawang kamatayan mo, physical and spiritual. Hindi mo na-overcome ang mundo. For what reason? You are not born of God. So importante ito that we must be born of God. Praise the Lord! At madaig natin ang sanglibutang ito kahit ano pa. Kahit ano pa. Kahit ano pang challenges darating sa buhay natin. Dahil sinabi na yan sa 1 John 4:4, greater is He that is in you than he that is of the world. Walang anumang bagay na malalaki sa atin sa sanglibutang ito na hindi natin madaig. Dahil siya nandito sa atin, dahil born of God ka. Praise the Lord! Wala tayong dapat kasindakan. Wala tayong dapat kahadlukan. Unsaya tubangon nato sa kalibutan. Gihatag na sa Diyos. Kaya nga ang word doon ginamit sa unang verse sa 1 John 5:4, whatsoever is born of God. Hindi whosoever. Pag sinabing whatsoever, maliit ka man, malaki ka man, babae ka man, lalaki ka man, ano ka man sa sanglibutang ito, whatsoever, basta born of God ka lang, you will overcome the world 100%. And this is the victory that you can overcome the world. Your faith, saan na ilagay mo yung faith? Doon kay Jesus Christ. Praise the Lord. Wag sa pastor. Wag sa mentor. Wag sa pangalan sa grupo sa simbahan. Wag sa mga propeta. Wag sa mga tao dito, sa mga disipulo. Hindi yan. Doon mo talaga ilagay yung faith mo that you must believe that Jesus is the Christ, that Jesus is the Son of God. Praise the Lord. Doon mo ilagay sa Kanya ang faith mo. Because if you deny the Son, you deny the Father. If you don't believe the Son, you don't believe the Father. Wala namang ibang Savior. Wala namang ibang Diyos. Siya lang. So, kailangan talaga ituon mo yung faith mo kay Jesus Christ. Tanggapin mo siya ng buong puso. And He is the Word of God. Ilagay mo sa puso mo ang Word of God na ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. That is the incorruptible seed, which is the Word of God. Basahin mo yung book of Revelation. One of His name is the Word of God. Praise the Lord. Nung nangyari sa panahon ni
Moses, yung mga kongregasyon sa Israel, lupaypay na sila. Unang-una, wala silang karwahe. Ikalawa, wala silang mga kabayo. Ikatlo, wala silang mga armas. Pagtingin nila sa mga Egyptians, nakakarwahe. Pagtingin nila sa mga Egyptians, may mga armas. Pagtingin nila sa mga Egyptians, nag-alikabok na yung daanan na kanilang tinatakbuhan papunta sa kanila. Wala na sila. Lupaypay na sila. Nanghina na sila. Pero dahil si Moses, son of God, born of God, because he believed God. He believed the word of God. And he obeyed the word of God. Anong sabi ng Diyos kay Moses? According to Exodus 14:14, the Lord shall fight for you. Ang Diyos ang makigbugno para ninyo. Praise the Lord. So ganon din ang problema natin. It is God will fight for us. Ganon din ang mga projects natin. The Lord will fight for us. Kahit ilan ang figure, magkano ang figure, kahit gaano kalaki, hindi yan. Greater pa rin ang Diyos na nandito sa atin. Praise the Lord. And this is the reason why we can overcome them. Why? Because you are born of God. I am born of God. We must be born of God. That is whatsoever that is born of God overcometh the world. Praise the Lord. Madaig natin lahat yan. By the grace of God and by the power of God. The Lord shall fight for you. You can overcome them. Kaya, pagdating sa Exodus 14:15, pakibasa. Exodus 14:15, ano ang final word ng Diyos kay Moses para sabihin sa children of Israel? Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Go forward, walang atrasan. Praise the Lord. Challenge 1, go forward, then you overcome it. Challenge 2, go forward, and again you overcome it. Challenge 3, go forward, then you overcome it. Lahat ng challenges na darating sa buhay natin, kahit sabihin pa natin they are more than us, kahit sabihin pa natin they are greater and stronger than us, but we have God who is greater than them, and that is why we can still overcome them. Praise the Lord. Ma-overcome ba rin natin? And faith that matters. He that is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Faith that matters. Asan mo ilagay yung faith mo? That you must believe that Jesus is Christ. Praise the Lord. Doon mo ilagay kay Lord Jesus Christ. Para maging son of God ka, maging daughter of God ka. As many as believe Him, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons and the daughters of God. Now, kung born of God ka, you can overcome the world. Ma-overcome mo ang mundong ito. Dalawa. Kapahamakan sa buhay dito sa lupa, kapahamakan sa kaluluwa mo sa buhay doon sa impyerno. Madaig mo lahat yan. Ganon ka-importante po. That you must be born of God. Hindi lang tumitingin ka lang sa mga temporary. Tapos sabihin mo, bakit malagi si Tagpolano? Wala mang Diyos yan. Mayaman man lagi. Bakit man ito si ganito na tao na personality? Kung pakinggan mo yung salita, bastos ang bibig. Nagsasabi wala dang Diyos. Bakit si ganito naging scientist na hindi man niya naniniwala sa Diyos? Bakit yung gumawa ng CERN ang kanilang theory sa universe not created by God, but it was created by a Big Bang, and they will recreate the universe by a Big Bang to produce particles.
Bakit sila nagpa-prosper? No! Kahit mangkin pa nilang buong mundo, that is not considerable as prosperity. That is why the Bible says, anong sinabi sa Bible? What shall it profit a man even you gain the whole world? You may claim all the discoveries. You may claim all the honor, all the glory, all the merits of this world. World representing your life in the flesh. Kahit magpunta ka pa ng Mars, magpunta ka pa ng Moon, magpunta ka pa ng Saturn, magpunta ka pa ng Pluto, as long you are yet in the flesh, whatsoever you are, even you gain the whole world. But you are not being saved. You are not born of God. You will lose it. Lugi ka pa rin. Walang kwenta pa rin. Walang saysay pa rin ang lahat. Wala pa rin. Kahit anong baliktarin mo, isum up mo ang lahat, after all, hindi ka naligtas because you believe Him, the only Savior sa buhay mo. Hindi mo nilagay yung faith mo sa Kanya, sa iba mo nilagay. You are not therefore born of God. You can only be born of God, son or daughter of God, if you believe Jesus Christ. Praise the Lord! Walang saysay yan. Walang kwenta yan. Mamamatay. Tingnan mo yung mga scientists. Mga matay na yan sila. Hindi pa yan nabuhay hanggang ngayon. Ngayon, kung namatay sila, walang paniwala sa Diyos. Patay din yung kaluluwa nila. Hindi nila pinaniwalaan yung nagbigay ng hininga. Hindi nila pinaniwalaan yung gumawa sa kanila. Dahil nagmayabang na sila. Para silang si Lucifer. Nagmayabang, hindi na kumilala sa naglalang sa Kanya. Huwag nating tularan yung lahat ng mga tao na hindi na naging anak ng Diyos dahil hindi nila pinaniwalaan yung faith nila, hindi nila nilagay sa totoo na buhay na Diyos. Praise the Lord! Kaya anumang ating hinaharap sa buhay, huwag tayong mabahala. Huwag tayong matakot. We are more than conquerors through Him that love us. Anong conqueror? Ang matawag ka lang na conqueror if you overcome the top. Pag nadaig mo yung pinakamalakas, ikaw yung conqueror. Pag nadaig mo yung pinakamatinding kalaban, ikaw yung conqueror. And remember, we are more than conqueror or conquerors through Him that love us because He is with us. Praise the Lord! Oh, tulad niyan, ang iba ninyo, ang bahay ninyo hindi pa natapos-tapos. Ma-overcome nyo yan. Yung mga problema yung mga sakit hindi pa gumagaling, ma-overcome nyo yan. Yung mga project na hindi pa natatapos, ma-overcome natin yan. Yung hindi pa na-accomplish na dapat ma-accomplish sa buhay natin, hindi pa tayo kinukuha ni Jesus, ma-overcome natin yan. Praise the Lord! Lahat-lahat na yan. Kasi yan ang sinabi maliwanag masyado yan 1 John 5:4, whatsoever is born of God overcometh the world. Laging katagumpayan. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Dahil ang faith natin, tinoon natin sa buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Praise the Lord! Kaya, to God be the glory. Huwag tayong matakot. Ano mang haharapin natin. Meron akong mga na-met na nagtitipon na sila as mag-asawa. Sabi ko, isettle nyo na yung problema ninyo. Magpakasal na kayo. Paniwalaan nyo si Jesus Christ, ma-overcome nyo ang lahat na hinaharap nyo sa mundong ito. Huwag kayong manatili na ganyan. Kasi pag manatili kayo ng ganyan, na-overcome kayo ng kasalanan. Kailangan to avoid fornication, you must get married. And if you want to get married, you must be committed to each other, not to be separated. That is lifelong relationship. Because if you get
Mary, and you do not stand that you must love one another till death, you will be going to commit another kind of sin pag hindi mo iningatan yung marriage mo. Kaya sa buhay natin, palaki ng palaki yung challenges sa buhay natin. Huwag ka lang mawala being born of God. Ma-overcome mo lahat ang tukso. Praise the Lord. Huwag ka lang mawala being born of God. You cannot commit sin. Huwag ka lang mawala yung binhi niya which is incorruptible by the word of God. Manatili lang yan sa puso mo. Hindi ka magkakasala. Hindi mawala yung pagkaanak ng Diyos mo. Ngayon kung hindi mawala ang titulo na pagkaanak sa Diyos mo, hindi ka matatalo. Sa anumang tukso ng dyablo, sa anumang temptasyon sa buhay mo, sa anumang pagsubok sa buhay mo, anumang obligasyon mo, anumang challenges mo, sa pamilya, sa pagsasamba, sa madla, sa trabaho, sa anumang larangan na hinaharap mo sa sanglibutang ito, sa spiritual side, hindi ka ma-overcome ng kaaway. Ikaw ang maging overcomer sa kanilang lahat because that is all about what is in this world. Temporal and eternal matters. Magkamali tayo mag-desisyon dito, ikaka-impyerno natin. Eternal matter yan. Magkamali tayo mag-desisyon, makama-aksidente tayo, ma-disgrasya tayo, ikakapahamak natin sa sanglibutang ito. Kaya, huwag nating hayaan, the world will overcome us and will defeat us both temporal living at sa eternal future. But let us overcome this world for being son and daughter of God. Praise the Lord. Kaya paghusayin natin lahat. Kaya importante yung Word of God manatili sa puso ng lahat. Isa puso, isa isip, at isa gawa. Useless, meron kang Word of God, meron kang alam sa Word of God, pagdating ng decision making, either sundin mo ba o hindi, ang ginawa mo, hindi mo sinunod, ang nalaman mo na dapat mong sundin, useless yan. Kaya napaka-importante. Meron akong gishare sa FB, na ano lang ako ba, na-impress. Merong isang American national who visited to China. At there were around 22 personalities attended his meeting. And most of them are pastors, handling groups of believers of Christ Jesus sa pamagitan ng underground movement, Christianity. Christian movement, underground. Nagtanong yung Amerikano, sino sa inyo dumanas na dito ng imprisonment? Kasi ang alam ko dito sa China, if you lead the people to Christianity to believe Jesus Christ, they will persecute you and put you into prison. 22 sila. 18 ang nagtaas. Sabi ko, how many years imprisonment ang na-experience ninyo? Marami na kaming beses na priso. Kasi pag pinalabas kami, hindi kami nag-stop preaching the word of God. Kinulong na naman kami. Bintapang ng mga taong ito. Hindi, wala man lang silang kinakatakutan. Meron siyang Bible. Siguro 15. Binigay niya doon sa mga tao. Okay, let us read this chapter. 1 Peter, tumayo. Hindi naghawak ng Bible. Gi-recite ang whole chapter ng 1 Peter, memorize pala. Namangha yung Amerikano. How come? How many chapters of the Bible you memorize? So much. Marami akong na-memorize na chapter sa Bible. Paano mo ginawa yan? Because we stayed too long in the prison. Mataas ang panahon kami na priso. Ini-smuggle yung Word of God, sinusulat lang sa papel. Tinatago. Pag nahuli kami, confiscate yan. Kaya kailangan i-memorize mo na yan as fast as you can.
Kaya ganun kami dito. Minimemorize namin ang Bible. As long as it is being given to us to be memorized, minimemorize namin yan because they can no longer take away what is in my heart, in our heart. Yan yung born again. Yan yung born of God. The seed, which is the word of God, remaineth in your heart. Praise the Lord. Then that is your privilege. You will be an overcomer. Ma-overcome mo lahat. Mapalaya ka kung mapriso ka. Lahat ng mga haharapin mo sa sanglibutang ito. You can overcome them. All manner of destruction that will defeat you, to destroy you. You will be an overcomer of them. Mahimo kang mananaog niya ng tanan. Ug walay bisan kinsa kanila magmadaogon nimo, kay ang siya nga mas labaw nilang tanan naaman kanimo. Amahan nimo siya nga langitnon. Praise the Lord. He is with you. Kaya, you want to be more than conquerors? Because conquerors, name them. King Genghis Khan, Alexander the Great, Napoleon, Magellan, who conquered Philippines, but killed by Lapu-Lapu. Name those conquerors of this world. But what we can conquer is not just the world, but even eternal life. Praise the Lord. So we are more than conquerors. But most of those conquerors were defeated at the end of their lives. But we, even the end of our lives, we will never be defeated. Because even death cannot victor over us. Hindi yan manaig sa atin. After all, sa mga born of God, children of God, death is gain. Praise the Lord. Death is not termination. Death is not the end of the road. Death, it is just the beginning of eternal journey together with your Creator. Di ba ang ganda? Ang sarap pala maging anak ng Diyos. Pero kailangan mo yan patunayan that the seed remaineth in you, which is incorruptible seed by the word of God, para hindi ka na magkakasala. Because whosoever is born of God committed not sin, and keepeth himself that the wicked one touch him not. Hindi mo pinahayaan si Satanas makadungis sa buhay mo. Kaya, ingatan natin ang pagiging more than conqueror. Ingatan natin ang magiging being overcomers of this world. So, therefore, para mangyari sa buhay natin yan, be born of God. Para maging born of God ka, yung faith mo ang maghahatid sa iyo sa katagumpayan. Dahil si Jesus ang pinaniwalaan mo. He will be your victory. Jesus said, be of good cheer, for I have overcome the world. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. So mamaya sa meeting natin, we will be having our pledge to support this project. And this project should be done. ASAP ito. ASAP. Madalian natin ito. Then, meron tayong civil engineer. Makompute niya lahat yan. Meron din tayong hands-on dito na pwedeng magporman. Nandito si Brad Nunoy. Nandito assistant niya si Pastor RJ. Maka-assist din ito. So, marami tayong mga technical dito. Marunong din. Kaya, to God be the glory. Let us face all challenges victoriously. Pataas ng pataas ang mga challenges, but remember, He is with us and greater than them. And we can overcome them. Kahit ano pang challenges na pahintulot ng Diyos. Siya lang ang ating pag-asa, siya lang ang ating katagumpayan at ang faith natin sa Kanya ang maghahatid sa atin sa katagumpayan. Praise the Lord! Akong gihangyo ang atong mga bisita anhi diri sa atubangan.